Tila hindi makapaniwala si Coach Chot Reyes na nakarating silang muli sa finals matapos dispatchahin ng Meralco. Inamin naman ni Coach Tim Cone na ginawa na nila ang lahat sa Game 6 dahil mahirap kalaban si Coach Yeng kung merong Game 7. At ang ating mga kababayan, sinabing walang dehado at llamado sa Bakbakang Ginebra at TNT sa finals. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos balasahin ng Meralco Bolts sa kanilang Best of 7 series, tila hindi pa rin makapaniwala si Coach Chot Reyes na pasok na sila sa finals. Dagdag niya, napakahirap makapasok sa finals kasabay ng pag-alala sa mga dinaanan nila kasama ang SMB. Iginiit din niya na hindi sila makukontento sa kabila ng pagpasok nila sa finale. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Nakakamangha, galing kami sa ikawalong pwesto, tama ba? Kailangan naming manalo ng 2 beses para makarating sa semifinals. At ngayon nandito na kami. Hanggat patuloy kaming umaabante at nabibigyan ng aming sarili ng mga pagkakataon, susubukan lang namin ang aming tsansa. Kailan nga ba yung torneo na puro San Miguel lang dinaanan namin? Kailangan lang namin pagdaanan ng matitinding pagsubok eh. Mahirap makarating sa finals. Sobrang hirap. Pero ngayon nandito na kami, hindi na kami dapat makontento. Alam nyo, may ilang netizen na nagsasabi na bigay umano yung serye para makapasok ang TNT sa finals dahil pareho silang nasa ilalim ng MVP group. Pero para sa akin mga playoffs, unfair naman yun sa Meralco. Nakita naman natin kung paano lumaban yung Bolts sa buong serye, di ba? Umabot pa nga sila sa 6 na laro at ilang beses ding nagkaroon ng pagkakataong kontrolin yung laban. Sa huli, hindi sila basta nagpatalo mga playoffs ha. Kinapos lang talaga sila sa mga crucial na sandali laban sa isang TNT team na masanay sa pressure ng playoffs at championship basketball. Kaya naiintindihan natin kung bakit emosyonal ang naging pahayag ni Coach Chot Reyes. Mula sa pagiging number 8 seed, kinailangan nilang dumaan sa napakahirap na landas para makarating sa finale, di ba? Tinalo nila ang top-seeded NLEX at pagkatapos nalagpasan nila ang Meralco sa semis. Hindi ito yung typical na finals run na pabor sa kanila ang lahat. Sa katunayan, isa to sa pinakamahirap na dinaanan ng TNT nitong mga nakaraang taon. Kapansin-pansin din na binalikan ni Coach Chot ang kanilang championship run nitong mga nakaraang taon kung saan nakalaban nila ang SMB. Para bang ang mensahe niya is hindi mahalaga kung sino ang nasa harap mo o kung gaano kahirap yung bracket. Ang mahalaga, patuloy kang nananalo at binibigyan ng sarili mo ng pagkakataong lumaban para sa kampyonato. At marahil, ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang pahayag is yung sinabi niyang, we should not be content. Hindi tayo pwedeng makontento. Kahit nakabalik na sila sa finals sa ikalimang sunod na pagkakataon, hindi pa rin kontento si Coach Chot, di ba? Katulad ng TNT Tropang 5G, pasok din ang Barangay Ginebra sa finals. Sa panayam ng media, ibinahagi ni Coach Tim ang dahilan bakit pinilit nila ang Game 6. Dahilan niya, mahirap kalaban ang grupo ni Coach Yeng kung magkakaroon ng Game 7. Kaya ayon sa kanya, ginawa na nila ang lahat ng paraan sa Game 6 pa lamang. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. May sasabihin ako sa inyo ha, ayaw talaga naming umabot sa Game 7 laban sa kupunan ni Coach Yeng Guiao. Malaking problema yun para sa amin eh. Ibinuhos namin ang lahat sa laro na to ngayong gabi dahil ayaw naming humantong pa sa isang Game 7. Napakahusay maganda ng kupunan ni Coach Yeng. Sobrang tindi nilang lumaban. Napakagandang bakbakan ng buong serye. Ang makasabay lang sa kanila ay isa ng malaking hamon para sa amin. Tulad ng alam nating lahat, nakukuha ni Coach Yeng ang pinakamataas na antas ng laro mula sa kanyang mga players. So sa tingin naman natin mga playoffs, ang pahayag na to ni Coach Tim ay isa sa pinakamalaking papuri na maaari niyang ibigay kay Coach Yeng Guiao at sa Rain or Shine. Hindi niya sinabi na natakot siya sa talent o sa laki ng lineup ng Rain or Shine or sa bangis ng lineup ng Rain or Shine. Ang binigyan din niya mga ka-playoffs is yung paghahanda at disiplina ng kupunan ni Coach Yeng Guiao. Kapag sinabi ng isang coach na may kalibre na katulad ni Coach Tim na ayaw niyang umabot sa Game 7 ng laban sa isang kupunan ni Coach Yeng Guiao, malaking respeto yun sa kakayahan ng kabilang kampo, di ba? Kapansin-pansin din ang sinabi niya na ginawa na namin ang lahat para sa Game 6. Ibig sabihin, ginawa ng Barangay Ginebra ang lahat para tapusin agad ang serye dahil alam nila magiging ibang klaseng laban ang isang winner-take-all Game 7. Sa buong serye mga ka-playoffs, ilang beses ding pinatunayan ng Rain or Shine na kaya nilang bumawi kahit malaki ang lamang ng kalaban. Sa Game 6 pa lang, mula sa 17-point deficit, nakalapit pa sila sa 2 puntos bago tuluyang nakalayo ang Barangay Ginebra. Pinapakita lang nito mga ka-playoffs kung bakit ayaw ni Coach Tim Cone na bigyan pa sila or yung Rain or Shine ng isa pang pagkakataon. Samantala, tinimbang naman ng ating mga kababayan ang bakbakan or magiging bakbakan ng Ginebra at TNT Tropang 5G sa finals. Paniwala nila,
wala ng underdog at wala ng nakalalamang sa paparating na finale ng PBA Commissioner's Cup. Narito ang kanilang kwento. Tutukan natin ang mga sinabi ni sports writer Martin Del Bolima sa kanyang official X or Twitter account. At eto na, TNT versus Ginebra na. Unahan ko na kayo ha, hindi dehado ang TNT dito. Huwag nang gamitin ang underdog card. Hindi rin naman dehado ang Ginebra. Hindi rin nila maaaring gamitin ang underdog card. So sa tingin ko, 50-50 yan. Lahat naman ata ng barahan ay ilatag na ni Coach Tim at ni Coach Chot Reyes. Well, siguro sang-ayon tayo dito sa sinabi ni sports writer Martin Del Bolima. Sa puntong ito kasi ng torneo, mahirap nang sabihin na may malinaw na dehado sa pagitan ng TNT at Barangay Ginebra. Kung tutuusin naman, pareho silang dumaan sa mahihirap na serye bago nakarating sa finals. Ang TNT nagmula pa sa pagiging number 8 seed at kinailangan lampasan ng NLEX at Meralco. Habang ang Ginebra naman, kinailangan harapin na isang matigas at mahusay na inihandang rain or shine ni Coach Yengyao. Kaya pagdating sa finals, wala nang dahilan para magtago sa likod ng underdog label, di ba? So para sa akin, ang serye na to is maging laban ng karanasan, adjustments, at composure sa mga digitang sitwasyon. Nasa Ginebra sina Justin Brownlee, Scottie Thompson at Coach Tim Cone kasama si Barrientos na ilang beses nang napatunayang kayang maghatid ng panalo sa pinakamalalaking yugto ng playoffs. Pero sa kabilang side, nandyan din ang TNT na may championship core. Malalim na sistema ni Coach Chot Reyes at mga veteranong sanay na rin sa pressure ng finals. Hindi na ito usapin ng talent lang dahil pareho silang meron nito mga playoffs ha. Ang isa sa pinakamalalaking susi ng serye is kung sino ang magkokontrol ng tempo ng laro. Kapag naging mabagal at pisikalan ng laban mga playoffs, maaaring pumuburian sa Barangay Ginebra. Pero kapag naging mabilis ang galaw ng bola at maraming players na nakapag-ambag, maaaring lumakas ang tsansa ng TNT. Maaaring hindi ito matapos sa 4 o 5 laro lang eh. Sa tingin ko, ito yung klase ng finals na posibleng umabot sa 6 o 7 laro. Dahil isang adjustment, isang malaking performance o isang crucial possession lang ang maaaring magtakda kung sino ang magiging champion. So guys, maraming salamat.